Inyo ang Panginoon. Tayo ngayon ay nasa ikasyam na ng araw ng ating paghahanda sa dakilang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa mga nakalipas na araw na ito, una ay ang patutuo ni Juan Bautista at ang patutuo ni Jesus sa pamamagitan ng pagkasakagumparan ng mga iniutos ng Ama. Pangalawa ay ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ng buong lahi. Pangatlo ay ang pagtugon ni San Jose na kasing halaga sa pagtugon ng mahal na Birheng Maria sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pang-apat ay ang panalangin ni Zacarias na dininig ng Diyos sa panahon na itinakda ng Diyos. Encourage tayo. Panglima, yung paanyaya ng anghel na may dalang balita, mabuting balita, na tayo inaanyayahan na maging mabuting balita. Pang-anim ay ang mabuting balitang ito nawa ay humantong sa maliwanag na pagkilos, produktibong pagkilos, at kawang-gawang pagkilos. Pangilanan? Pangpito. Pangpito ay ang paanyaya ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth na nag-aanyaya sa atin na maaga mapagtugon sa napapanahon na pagkilos. Nanawa ay, sabi nga namin, ay naayon sa pangailangan at katatayuan. Na nawa makita namin lalo-lalo na yung paggamit natin ng kasalukuyang panahon. Nanawa ay makita natin bilang handog ng Diyos sa gitna natin. Yung higit na presensya ng Diyos sa piling natin. At kahapon ay binigyan natin ng paghinila yung pagpapala. Hindi lamang si Maria ang pinagpapala, ngunit tayong lahat na katulad ni Maria na tumanggap kay Jesus, ay huwag namin kalimutan na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Ngayon, ika-siyam na araw. Sino na po ang nakasiyam na araw? Sa araw na ito, taas na akong kamay. Sino mga nakasiyam na araw? Salamat sa Diyos. Nakasiyam na araw kayo. Mahirap din yung siyam na araw na makita namin. Pinaalala sa atin na ito ay may kaakibat na indulhensya plenaria. Pero nawa ay maisama ninyo, makapagkumpisan kayo, makatanggap kayo ng komunyon, magandong kayo ng intensyon para sa Santo Papa, magdasal kayo para sa intensyon ng Santo Papa. Para lang matugunan yung requirements ng pagtanggap ng indulhensya plenaria. Pero naman, itong siyam na ito ng panahon, siyam na araw, ay nakapagnilay tayo. Katulad yung ngayon, sa araw na ito, ang paanyaya ng buong kapal ay ang kagalakan na nasa puso ni Zacarias. Ang tawag na dito ay awit ni Zacarias. Mas kilala natin yung awit ni Maria, yung Magnificat.
Kasi may awit tayo na inaawit natin yung Magnificat. Kami mga pari, mga madre, meron din Gregorian Chant. Yan ang sa Wikang Index. Sana rin magkaroon ng Wikang Tagalog na para po sa awit ni Zacarias. Yung awit ni Maria, ang tawag namin ay Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Itong kay Zacarias, no, ay ang pahayag rito na ipinamanig natin na simula na na purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. No? Ay bahagyo, ang tawag naman dito ay Benedictus. Pagbabasbas at pagpapala. Nakita natin ipinamamanig rito ang pagpapasalamat ni Zacarias. Bakit? Gawa, ipinaalala na ang Diyos natin ay ang Diyos na nangako. No? Nangako mula pa kay Abraham. At naging bahagi ng pangako na ito ang saling-saling lahi ng yung pangako na ang kanyang bayan, no? Hindi lamang pag sinabi natin lahi ni Abraham, bayan ng Diyos. No? Hindi lamang isang libig, ngunit para sa atin, tayo ay kabilang sa libig ng Diyos, gawa ng ating pananalig kay Kristo. Hindi nga lamang may blood, no? Ngunit bahagi yun, well, in some way or another, kasama na yung blood. Kasi tinatanggal namin yung katawan ng dugo ni Kristo. No? Pero gawa ng pananampalataya, tayo naging kabahagi ng libig ng Diyos na kanyang iniligtas. Pero ano yung pangako na pinaalala sa atin ni Abraham at sana maging awit din natin na itong bayan na ito, itong lahi na ito mula kay Abraham ay ipagsasanggalang ng Diyos sa lahat ng kanyang kaaway. Ipagsasanggalang ng Diyos sa lahat ng kanyang kaaway. Very strong po yan sa mga Israelita. Very strong yan sa mga Israelita. Kapag makita ko namin sa mga Israelita, sabihin lang, kami ang bayang pinili ng Diyos. They are very proud of it. Bahagi ko yun. Kung kayo ay may mga Israelita na makakausap, pagkakataon. Pero sana, hindi lang mga Israelita. Tayo rin, mga Katolikong Kristiyano, sa pagkagawa ng ating Panginoon sa Kristo, ay tayo rin ay isang bayang pinangakuan ng Diyos. Kasama tayo sa pinangakuan ng Diyos. Pinangakuan ng Ama na ililigtas tayo sa lahat ng ating kaaway. No? Sana po hindi o para tayo ay makipag-away. No? Pero yung katatagan na sabi na natin tayo ay nasa bahagi ng Diyos. At kapag tayo nasa bahagi ng Diyos, pagsasanggalan tayo ng Diyos. Kaya pagkakataon na sana po ay maging bahagi din ng ating kalinangan bilang itinuturing natin na bayan ng Diyos. Kaya sabi mo, sana makita natin yung kalinangan ng bayan ng Diyos. Kung kayo ay very observant, at kapag kayo ay umaattend ng misa sa patay, kalimitan sinasabi ko na kapag may time ako, sinasabi ko doon sa pinakahuling bahagi ng misa sa patay na ang bayan ng Diyos, ang parokya ng Nuestra Señora de la Natividad, ay nakikiramay sa mga nahulila. Sino yung bayan ng Diyos? Di tayo natibilang sa parokya na ito, nangasakupan ng Nuestra Señora de la Natividad. Pero sana magkaroon tayo ng kalinangan, na makita namin natin,
At sana, katulad din ni Zacarias, magkaroon tayo ng kalinangan at kaisipan natin. Iniligtas tayo ng Diyos sa kamay ng ating mga kaaway. Sa kamay ng ating mga kaaway. Sino yung ating mga kaaway? Ay, sana nga po natin sa makita ko namin. Depende yun sa ating karanasan. Pero sana ay magkaroon tayo ng pag-inilay na tama ito. At naging bahagi. Naging bahagi mismo sa aking pagkilos. Well, para makita natin ito, yung ipinahayag ni Zacarias, basahin natin yung buong lumang tipan, na iniligtas ng Diyos sa kanyang bayan mula sa kamay ng kanyang mga kaaway. Pero tayo, sana magkaroon din tayo ng ganitong klase ng kalinangan na iniligtas tayo ng Diyos sa gitna ng ating mga kaaway. Bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Pero yun naman yung huwag natin kalimutan. At yun ay ikinagagala na ipinapahayag ni Zacarias. At sana maging bahagi ng ating pagpapahayag ng pagkilos. At masabi natin na hindi lang si Zacarias ang iniligtas ng Diyos sa kamay ng kanyang mga kaaway. Kami rin ay iniligtas ng Diyos sa kamay ng aming mga kaaway. Pangalawa, bahagi rin ng pagtugon natin na ipinamamanig dito ang isang pagpapasalamat sa pagkilala sa ginagampanan ng kanyang anak na si Juan Bautista. Na ito yung kanilang ambag. Yung kanilang ambag upang makita na itong bayan na ito ay nililigtas ng Diyos sa kamay ng kanyang mga kaaway. At ano yung ambag na ito? Sa pagkilos nila kasama ni Juan Bautista. Pero lalong-lalo na sa pasimula ng pagpaparangal sa pagkilos ni Juan Bautista na siya mangunguna sa pangangaral ng pagdating ng Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So tayo, bilang isang bayan ng Diyos, ano yung vision natin? Alam niyo, mga kumpanya, kahit na yung eskwelahan, may vision. Bahagi yun. Tayo, bilang sambayanan ng Diyos, ano ba yung vision natin? Kayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko sa parokya ito, ano ba yung sa tingin ninyo na maging ambag ng inyong pamilya, ng inyong lahi, ng pamayanan na ito sa paglago sa tinatawag nating paghahari ng Diyos sa ating daigdig. At sila makita natin. Sa kayo na makakakilos. Well, alam niyo ang bawal pamilya, may kanya-kanya makita natin, pero sana magigyan natin ng direksyon. Kasi sabi na natin, yung tinatawag natin na pagkilos natin, may vision. Yung may purpose. Hindi yung ba't ka maniligtas hindi, wala lang akong magawa. Hindi. Saan ka matutungo? Saan ka higit na papakinabangan ng bayan, ng pangil, ang inyong pagkilos? Paano baga kayo higit na papakinabangan ng ating parokya upang lumago yung ating parokya? Saan bahagi ng pagtugon na masabi ninyo na katulad ni Zacarias, may pahayag na ito yung may ambag ng aking anak at ng aming lahi para sa paglago ng pananampalataya bilang paghahanda sa daraanan ng Panginoon. So mahalaga yung mission natin, pero itong mission na ito, hindi lang personal.
Pero sabi nga, paano natin makikita yung mission ng kapulungan kung mismo yung mission namin bilang personal, hindi natin nakikita. Pero sana, mabuksan yung ating kaisipan. Kaya sabi nga namin, yung pagtugon sa panawagan ng Diyos ay isang kakilala na alin, dito ako sinusubok ng Diyos. At yun ang nakilala ni Zacarias. Dito sinusugo ang aking anak at ang aking pamilya. At ginagampanan ko ito. Sana hindi mo niya makita namin ano ang misyon na ibinigay talaga ng Diyos para sa atin bilang kabahagi ng kanyang bayan.